Ramdam na ang malakas na hangin at pag-ulan sa Bicol Region dahil sa bagyong Aghon. Sa Matnog Port sa Sorsogon, mahigit 2,000 pasahero na ang stranded. Live mula sa Matnog Port, nasa frontline ng balitang yan si Riniel Pawid. Riniel, kumusta ang mga kapatid nating stranded dyan? Jester, maliit nga ang tyansa na makabiyahe ngayong gabi itong ating mga kapatid na stranded dito sa Matnog Port sa Sorsogon. Sabi ng Pag-asa, nakaipailalim pa rin sa signal number 1 itong Sorsogon. Ayan din yung weather bulletin na pinagbabasihan ng Coast Guard kung bibigyan nga nila ng permit na makapaglayag yung mga barko dito sa Matnog Port. Dito na sa Matnog Port sa Sorsogon nakiligo ang stranded na pasaherong si Nelfa. Galing pa siya ng Cainta Rizal at magbabarko sana pa uwi sa Surigao del Sur kaninang umaga. Pero dahil sa bagyong Aghon, kanselado ang biyahe niya. Problema kasi kulang sa pang kain ang pira lang, limit lang. Stranded din si Jen na galing Maynila. Excited pa naman siya lalo't 14 na taon na mula nang makauwi siya sa Maasin, Leyte. Fiesta, at the same time po, graduation din ng anak ko. Pero sa 29 pa naman, kaya kahit stranded, yun nga, sana nakarating ng maaga. Pero wala, hindi naman natin control yung panahon. Ilan lang sila sa higit 2,000 pasaherong matyagang naghihintay sa pag-asang makaalis ngayong gabi. Simula kasi kaninang tanghali, hindi na bumuhos ang ulan sa Matnog. Pero ayon sa PNP Passengers Assistance Desk, maganda man ang panahon, malabo pa rin ituloy ang biyahe ngayong araw. Wala pa kasing ibinababang permit to travel ang Coast Guard. Yung advice po ng Coast Guard is mag-update na lang po sila kung kailan po talaga pwedeng kasi pinag-aaralan pa din po nila yung situation sa ng dagat. Most probably, sir, kailan? On target na? Siguro po talaga Monday. Sagot naman ng provincial government ng Sorsogon ang pagkain ng mga stranded na pasahero. Yung mga strandees natin is about 2,298 lahat, including light vehicles, buses, saka yung mga truckers. Yung papakain po kami ng lugaw, then magpapadala po kami ng tubig at the same time. Samantala, ramdam na rin ang bagyong Aghon sa Legazpi City, Albay. Sa lakas ng hangin at ulan, nabuwal ang punong ito at nabagsakan ng isang dumaraang tricycle sa barangay Humapon. Sugatan ng driver ng tricycle at 3 pasahero. Jester, yung kinatatayuan ko ngayon ay 50 meters away na lang doon sa bukana ng Matnog Port. At kung makikita nyo na dito sa aking likuran ay nakalinya na nga yung mga bus na may dala ng mga stranded nating kapatid. Pero take note, Jester, na yung bilang ng mga bus na yan ay magsisimula mismo doon sa bukana ng port. At para sa kaalaman ng ating mga manonood, yung haba niyan ay bibigyan na lang natin ng visualization, no? Higit 20 na full court ng basketball yung haba ng mga sasakyan. Pinagsama-sama na yan, Jess, mga bus, truck at maging mga private vehicle. At yung ilan doon sa mga lula ng bus ay diskarte na lang ngayong gabi dahil kahit nga may bagyo ay umaalinsangan pa rin yung panahon dito dahil simula kaninang tanghali ay wala na ngang naranasang ulan. So lahat sila lumalabas na ng sasakyan para magpahangin. Pero tiniyak naman ng provincial government ng Sorsogon na lahat sila ay mabibigyan ng pagkain ngayong gabi hanggang sa mga susunod na araw. Yes, sir. Okay, kailangang habaan ng pasensya. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Riniel Pawid. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe.
2 beses namang naglandfall kagabi sa Eastern Samar ang bagyong Aghon. Binaha pa ang ilang lugar at nawalan ng kuryente. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Maingat ang takbo ng mga sasakyan sa kalsadang yan sa San Julian, Eastern Samar. Gumuho kasi ang bahagi ng bundok dahil sa pagpulang dulot ng bagyong Aghon. Nagkalat ang mga bato at buhangin sa daan. Gumamit pa ang munisipyo ng backhoe para linisin ang kalsada. Tumaas naman ang level ng tubig sa ilog sa bayan ng Llorente. Sumabay daw kasi sa high tide ang lakas ng ulan. Nalubog ang ilang bahay sa tabi ng ilog. Nawalan din ng kuryente sa ilang lugar sa Eastern Samar matapos maglandfall ng 2 beses ang bagyong Aghon kagabi. May mga natumba ring mga puno. Wala namang napaulat na nasaktan o nawawala. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang senior citizen at 6 na taong gulang niyang apo sa sunog sa Maynila. 2 sunog din ang sumiklab sa Mandaluyong. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Nawala na ng tirahan. Namatayan pa ng mga kaanak. Yan ang mapait na sinapit ng isang pamilya sa Santa Ana, Maynila. Natrap sa ikalawang palapag ng nasusunog nilang bahay ang isang 62 anyos na lolo at ang 6 na taong gulang niyang apo. Pagdating po natin, nasusug na po yung second floor hanggang third floor po. Totally damaged pa yung building, sir? Yung kalahati po ng third floor ang nasunog po. Aabot sa 30 pamilya ang nawalan ng tirahan. Tumagal ng higit 2 oras ng sunog bago ito naapula. Iniimbestigahan pa ng mga bumbero ang sanhi ng sunog. Naglalagablab na apoy at maitim na usok ang bumulabog sa mga residente ng Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City kaninang alas 11 ng umaga. Ayon sa mga bumbero, nahirapan silang apulahin ang sunog dahil sa masisikip na daan. Nagdeklara ng fire out ang mga bumbero makalipas ang 1 oras. Nasa 80 pamilya ang apektado ng sunog. Makikita naman sa video na ito kung paano nilamon ng apoy ang isang 2-story townhouse sa Barangay Plainview sa Mandaluyong kagabi. May narinig ding mga pagsabog. Kaya mga residente, nagkukumahog hakutin ang kanilang mga gamit. Bumaba yung pamangking ko, sumisigaw, "Tito, susunog sa kabilang kwarto." Pagpanik ko, maghawak ko ng doorknob, napasok ako. Laki na ng apoy eh. Sa kwarto umano nagsimulang apoy at mabilis na kumalat sa buong bahay. Wala naman nasaktan at hindi rin nadamay ang mga katabing unit. Iniimbestigahan pa kung ano ang naging mitsa ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5.
Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.